Kaugnay ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, nanawagan ngayong Miyerkules ang iba't ibang organisasyon upang muling buhayin ang diwa ng pagkakaisa sa Pebrero 25. Ang kanilang sigaw, tuloy ang laban sa korupsyon at kahirapan. Lahat ng sangkot dapat managot. Lahat ng sangkot dapat managot. Lahat ng sangkot dapat managot. Kita-kit sa EDSA! ayon sa nagkakaisang pahayag ng grupo, 4 na dekada nang nakalipas mula nung napatalsik ang diktadorya noong 1986. Ngunit nananatili pa rin nila ang malalim na problema ng kahirapan at korupsyon sa bansa. Mataas pa rin ang presyo ng bilihin. Maliit pa rin ang kita ng mga manggagawa, magsasaka at maliit na negosyo. Ilang pamilya at korporasyon lang ang nakikinabang sa ipinagyayabang ng gobyerno na pag-unlad ng ekonomiya, habang kapos ang budget para sa pampublikong serbisyo tulad ng edukasyon, kalusugan, kuryente, pabahay, agrikultura at iba pa. Dagdag pa nga ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, ang flood control corruption scandal ang pinakamalalang pandarambong mula noong 1986. No, kaya tama lang po, magkita-kita tayo sa EDSA sa February 25, panagutin si Marcos, impeach Duterte, lahat ng sangkot dapat managot. kaya naman ang Kilusang Bayan kontra Kurakot, bagong alyansang makabayan kasama ang 80 pang mga grupo at organisasyon ay magsasagawa ng kilos protesta sa darating na anibersaryo ng EDSA People Power. At sa narinig po natin ngayon, malinaw na nagpapatuloy ang laban ng mamamayang Pilipino. At po yan ay bahagi ng iisang pagkilos ng mamamayan. Hindi lang para gunitain ang people power, kundi upang ipagpatuloy ang ating laban. Bukod sa nabanggit na kilos protesta, magsasagawa rin ng People Power 40 Kick-Off Concert sa February 21. Gayon din ang Trillion Peso March na gaganapin naman sa February 25 kasama ang iba pang mga aktibidad gaya ng misa bilang paggunita sa anibersaryo ng EDSA People Power. Ito po si Isabel Pechay para sa Inquirer.net.